Tiniyak ng Energy Department na may babalik bago magpasko ang kuryente sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Si Rod Lagusad sa detalye. Maliwanag na Pasko. Ito ang siniguro ng Department of Energy sa mga lugar na naapektuhan ng supply ng kuryente matapos ang sunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang huling probinsya na patuloy na isinasaayos ang kuryente ay ang Catanduanes. Target nila na maibalik ang kuryente sa lalawigan sa December 22. Catanduanes, why is it taking longer? Because it's really complicated. Maraming nasira, maraming landslide. But what we also want to do is build back better. Stronger, mas matibay na yung poste that can withstand like 300 kilometers per hour ng hangin. So that when we have more storms, hopefully it stays put at hindi na tayo ulit pa ng restoration. Patuloy rin ang pagtulak ng DOE sa mga electric cooperatives sa lugar na maibalik na ang kuryente bago magpasko. The rest, it should be energized by now. Except for areas that are very far, mga far-flung areas, kasi bundukin na, ang poste mahirap patayuin. Pero yung regular areas lang, we committed to the President by today already, or November 30, it's finished na. Dagdag pa ng kalihim pagdating sa mas matibay na mga poste. Anya ang mga ito ay mas makapal na. Ito'y para maibsan ang dalang epekto ng mga kalamidad gaya ng bagyo na nagsisilbing hamon sa kagawaran. Nais rin ng DOE na makapagdisenyo ng isa o dalawang lugar kung saan nasa underground o ilalim na ng lupa ang linya ng kuryente. Tinitingnan din ng DOE ang paggamit ng artificial intelligence para mabilis na matrack o makita ang progress pagdating sa pagsasaayos ng kuryente. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.